Si Aya ay lumaking puno ng pagmamahal mula sa kanyang kuya, si Miko. Siya ang palaging nag-aabot ng baon, nag-aayos ng buhok niya nung elementarya, at unang tumatakbo kapag may nanloko o nangiinis sa kanya sa school. Noon si kuya ang mundo niya, pero habang tumatanda sila, nagbago ang lahat. Nagsimula si kuya sa trabaho na laging shifting, laging overtime, laging wala sa bahay. At sa bawat hindi pagsipot, unti-unting umiinit ang loob ni Aya. Nung debut niya, nangakong darating si kuya, hindi sumipot. Nung graduation niya, sabi ni kuya, hahabol ako, hindi rin dumating. Nung bigla siyang maospital dahil sa stress, wala rin si kuya. Hanggang sa dumating ang puntong nanlamig na si Aya. Para sa kanya, simple lang. Kung mahal ka ng tao, gagawa siya ng paraan. At kung hindi ka inuuna, baka hindi ka importante. Isang hapon, habang pinapatuyo niya ang buhok sa electric fan pagkatapos maligo, tumunog ang cellphone niya. Nasa ibabaw ng study table, nanginginig. Pangalan ni kuya. Humigpit ang panga niya. Kung kailan hindi ko kailangan, bulong niya. Sinagot niya ang tawag ng walang gana. Kuya, ano na naman? Hindi agad sumagot si kuya. Narinig lang niya ang humuhuning hangin, parang nasa labas ito siguro naglalakad o nasa biyahe. Ponso! Mahina ang boses, may pagod, may pakiusap. Pwede ba tayong mag-usap? Napabuntong hininga si Aya. Kuya, hindi ako in the mood. At saka kung ano man yang sasabihin mo, baka sorry na naman. Ikaw muna pakinggan mo ko, sagot ni kuya. Alam kong madalas akong wala. Alam kong nasaktan kita. Pero hindi ko ginusto yon. Pero mas lalo lang itong nagpagalit kay Aya. Kuya, lagi mo na lang sinasabing yan. Hindi ko nabibilangin kung ilang beses mo akong pinaasa. Kung ayaw mo talagang dumalo sa mga importante sa buhay ko, sabihin mo na lang. Wala namang pilitan? Tahimik ulit si kuya. Tanging ugong ng makina ng sasakyan ang narinig niya, sabay mahinang seryosong tinig. Bunso, pauwi na ako ngayon. Sa wakas, ayoko nang palagpasin pa. Hindi ko alam kung paano aayusin lahat pero gusto ko magsimula ulit. Araw-araw man akong mapagalitan mo, okay lang? Basta makita lang kitang... Hindi natapos ang pangungusap. Nag-ingay ang linya. Malakas, parang preno, parang sabay-sabay na busina, parang mga sigaw na galing sa malayo. Kuya? Kuya! Tumayo si Aya na tapo ng hawak niyang suklay. Kuya, ano yon, kuya? Pero walang sumagot. Na-disconnect ang tawag. Nanginginig ang kamay ni Aya habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang screen. Tumawag siya ulit pero hindi na sumasagot. Nasa pagitan ng kaba at inis, binuksan niya ang social media, baka nag-post si kuya, baka nagtotroll lang ulit. Pero walang bago. Kaya naghintay siya, 5 minuto, 10, 20, hanggang sa tumunog muli ang cellphone. Hindi pangalan ng kuya niya. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya, "Hello?" Boses ng pulis. Kalma pero may bigat. Tungkol po ito kay Michael Ramirez. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Si kuya? May malalim na paghinga sa kabilang linya bago nagsalita ang pulis. Naka-involve po siya sa isang aksidente sa highway. Nasa ospital na po siya ngayon. Kayo po ba ang kapatid? Para bang may sumuntok sa sikmura ni Aya? Hindi siya agad nakasagot. Ako po. Mabilis siyang nagbihis, nagtaksi. Halos hindi alam ang direksyon. Ang pinakamahabang biyahe ng buhay niya iyon. Paulit-ulit niyang naririnig sa utak niya ang huling mga salitang sinabi niya sa kuya niya. Hindi kita kailangan... Hindi iyon totoo. Hindi niya akalaing sa mismong araw na iyon magbabago ang lahat. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng nurse. May luha sa mata ng babae. Inabot nito ang isang maliit na kahon na may nakadikit na papel. Hawak po ito ng kuya ninyo nang dalhin siya rito. Nanginig ang mga kamay ni Aya habang binubuksan ang kahon. Isang simpleng silver necklace na may engraving. Para kay Aya, ang bunso kong dahilan. Hindi siya huminga, hindi siya nakapagsalita. Para siyang nilunod ng panghihinayang na hindi matumbasan ng kahit anong pag-iyak. At doon, habang hawak ang necklace na dapat sorpresa sa kanya ni kuya, pumatak ang unang malalakas na luha. Sa loob ng emergency room may pulang ilaw, may nagmamadaling mga doktor, at may isang kama kung saan nakahiga ang kuya niya, ang taong lagi niyang tinatawag na wala, pero hindi pala kailanman tumigil magbigay ng meron. Hindi na niya alam kung naririnig pa siya nito. Pero lumapit siya, hinawakan ng kamay, at buong lakas na binulong ang mga salitang dapat noon pa. Kuya, kailangan kita. Huwag ka na umalis, please. Mahal kita. Pasensya na. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang umiilaw ang mga monitor at bumabagal ang tunog ng makina, doon tuluyang nabasag ang mundo ni Aya. Ang huling tawag na akala niya ay simpleng tawag lang, ay iyon palang huling pagkakataong maririnig niya ang boses ng kuya niya.
At habang yakap ang necklace na regalo sana sa kanya, doon niya pinangako sa sarili, hindi na niya hahayaang maubos ang oras para ipakita ang pagmamahal. Dahil minsan, ang isang mamayana ay nagiging huli na, moral na aral. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi laging galing sa pagkawala, kundi mula sa mga salitang hindi natin nasabi at sa mga salitang nasabi natin ng may galit. Hindi natin hawak ang oras. Hindi natin alam kung sino ang makakausap pa natin bukas. Kaya habang may pagkakataon, piliin nating magmahal, umunawa, at pahalagahan ang mga taong mahal natin. Hindi natin alam kung kailan magiging huling tawag ang isang simpleng tawag lang. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto o sa palaging pagdalo, kundi sa patuloy na pagsisikap, kahit mahirap, kahit pagod, at kapag nagmamahal tayo, dapat mas mabigat ang pagpapatawad kaysa tampo. Efeso 6:22-3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang gumanda ang iyong buhay at humaba ang iyong mga araw sa lupa. Tulad ng paggalang sa magulang, kasama rito ang paggalang at pagpapahalaga sa mga kapatid na ibinigay sa atin. Sapagkat hindi lahat ay binibigyan ng panghabang buhay na pagkakataong magmahal at mahalin pabalik. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!